Doon ko experience yung gutom na may bala ka bang mag-apply bilang isang domestic helper dito sa Singapore? Kung oo, panoorin mo muna to hanggang dulo bago ka magdesisyon. Kasi hindi ganon kadali. Kailangan pag-isipan mo muna ng 1,000,000 beses bago ka lilipad. By the way, ako pala si Ree, isang OFW dito sa Singapore. Sa video na ito, isi-share ko kung ano ang totoong realidad ng isang domestic helper dito sa Singapore. Unang-una, ang pinakamalaking adjustment, sahod. Oo, sinabi naman ng agency na may salary deduction. Pero minsan, hindi mo ma-realize kung gaano kabigat hanggat hindi mo mararanasan. Sa unang buwan hanggang 4 na buwan, wala kang masasahod. Depende sa agency na napili mo. Sa akin, sa experience ko, 4 na buwan talaga wala akong sahod. Alam mo, doon ko nga, sabi ko dati, okay lang, walang sahod kasi, yung kaysa sa iba ako, mag-apply, wala akong panggastos, ganun. Sabi ko, okay lang, ganun. Pero alam nyo, nung pagdating ko dito, tsaka ako na-realize na, grabe, nakakapagod pala magtrabaho nang wala kang masasahod. Kaya, yun, isa sa yun, pag-isipan na kung kaya mo yung ganun, lalo sa akin, 4 na buwan. Yung tips ko is, maghanap ka ng agency na 1 buwan lang yung salary deduction or 2 buwan. Kasi meron pala, pagdating ko dito, tsaka ko lang nalaman na meron palang agency na ganun. Kasi hindi ako nagsisearch. Basta lang nung may sa akin sa Facebook, ganun, na meron silang hiring, diretso ko na, diretso. Kasi nasa isip ko nun, mapagkatiwalaan naman, kaya diretso ko na, tas interview. Kung meron ka mang masasahod, allowance lang. Pero depende pa din yun kung ano ang usapan nyo ng amo mo sa noong interview. Halimbawa, kung may off, yung off mo is every Sunday, like every Sunday yung off mo, wala kang allowance nun. Kasi bali yung allowance, yun yung Sunday na nagtatrabaho ka ng Sunday. Sa akin, kasi once a month lang yung off ko, yun yung ni-request ng amo ko. Go lang kasi ako ng go kasi first timer. So, ayun, okay naman nung mas okay pagka, wala ka talagang pera, mas okay na sa once a month lang yung off mo para may allowance ka na matatanggap. Pero kung gusto mo ding may experience ka na sa hindi ka talaga first timer abroad, piliin mo na lang din yung every Sunday. Pero kasi wala ka talagang matatanggap na sahod kaya na allowance. Kaya kung iniisip ng iba na makakapagpadala agad sa pamilya, hindi ganun yun. Kailangan tiisin mo muna ng ilang buwan bago ka makahawak ng sahod. Pangalawa, ang kailangan mong i-adjust, pagkain. Kung ikaw ay sanay sa Pinas na kumain ng maraming kanin, pagdating dito, hindi. Lalo pag yung amo mo Chinese, hindi sila ganun kahilig sa rice. Sa experience ko, Chinese amo ko, yung may rice naman sila, kaya lang yung rice, alam mo, yung 5 kilo, aabutin pa ng 2 buwan o 1 buwan yun. Kasi, ang kinakain lang nila na rice, para sa atin, 2 kutsara lang. Pero sa kanila, 1 bowl ngayon, marami na.
Iba yung serving ng pagkain nila dito kaysa pagkain natin sa Pilipinas. Tapos, mahilig sila sa steam, noodles, ganun. Naranasan ko, puro noodles. Pero, na-realize ko, masarap din. Iba yung noodles dito, masarap. Masarap, parang healthy. Hindi siya instant ba, hindi tulad ng mga pancit canton, mga ganun. Minsan, kahit busog na sila, tayo parang kulang pa. Doon ko experience yung gutom na hindi dahil hindi ka sanay sa klase ng pagkain nila. May mga araw na maiiyak ka na lang. Yun. Pangatlo, homesickness at pressure. Dahil bago ka pa lang, may bagong routines at expectation yung amo mo. Hindi lahat ng araw madali. Dagdag pa yung lungkot kasi malayo ka sa pamilya. May mga araw na gusto mo na lang umiyak. Doon ko na-realize na hindi lang katawan ang napapagod, kundi pati isip at puso. Kaya bago ka mag-apply, tandaan mo to. Sa Singapore, may salary deduction at depende sa agency. Pangalawa is, kailangan mo mag-adjust sa pagkain. Pangatlo is homesickness. Kung sa sarili mo na, kung kayang-kaya mo yung ganito, go, kaya mo yan. Kung may mo sa sarili mo na kaya mo i-overcome yung mga ganon, yung homesickness, yun, go. Try mag-apply. Pero hindi ko ito sinabi para takutin ka. Sa totoo lang, maganda ang Singapore. Safe ang mga domestic helper dito. Maganda yung government nila. Kung may problema ka talaga, pag magsumbong ka sa kanila, nag-a-action sila kaagad. Yun yung maganda dito sa Singapore. Protektado ka ng government dito. Gusto ko lang i-share at ipakita kung ano yung mga challenges dito para pag nandito ka na, handang-handa ka na at hindi ka mabibigla. Sa part 2 ng video na ito, pag-usapan natin ang mga requirements at tips bago ka mag-apply para maging handa ka at hindi ka maloko. I see you sa part 2.